Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Virgo naman. Energy of Virgo this time. Okay. Ay! You're guarded, you're defensive. Nagtatas ka ng ulo mo. Tapos, because you're restricted. Huh? Naka-restrict ka. Kaya guarded ka, defensive ka. Parang ang tapang mo, depensa yung sarili mo. Pero ang na-threaten ka, parang ganun kinakabahan ka. Huh? Yun pala kay clouded. Yung isipan mo, manipulated. May mana-unite sa yung manipulation. Lies, deception. Saan ba yan galing? Sa iba? Nasirin sa'yo? Oo, may nag-send sa'yo na call-driven para manipulate ka, ma-restrict ka, ma-control ka niya, under ka sa control niya at manipulation niya. Oh, positive ka eh. Optimistic, successful, goal-driven. Pinakalas ko yun sa'yo, tinatanggal ko yun sa'yo yung restrictions yan, mga lies, deception, manipulations, at control sa'yo. Na nang restrict sa'yo, pinabalik ko dun sa nang restrict sa'yo, ang restrictions na yan, at mga manipulations niya. Kung meron siyang kukontrolin, sarili niya makontrol niya, manipulate niya throughout his or her life. Tapos, let's see. Ano next na mayari sa buhay mo yan? Ano na energy mo ngayon pala? Ay, wow. Tingnan natin ha. Ano na yun? You're willing na mag-start something stable, mag-take na action, umpisan mo gawin, at tuloy-tuloy pa kung ano mo yung binabalak mong gawin kasi hindi ka na restricted, diba? Yung mga umpisa mo, mag-grow na yan. O kung mga goal mo, maging consistent ka na sa mga goals mo, kung may goal mo. You start to become stable and nag-grow. Nag-grow yung mga, kung ano man, like business, kung ano man yung goals mo. Simulan mo eh. And, to energy mo ngayon. Natanggal na sa iyong mga manipulation to, mga arrows. Mga arrows, tonic arrows. Ano ba to? Arrows ba to? Tonic arrows. Yung natanggal. Hindi. Mga manipulation yan. Yung dito, ano yan, mga spell. Mga spell. So, yun ang restriction, mga spell yun. Mga spell. Kaya naging guarded ka, naging defensive ka. Tanggal sa mga spell, mga palipad hangin, ganyan. Tapos, ano yung next na mangyari sa buhay mo yan? Son of Pentacles. Ay, yung prosperous, umuhay ka na ng kumpletong buhay, kumpleto walang kulang. Tapos prosperous pa, pwedeng bubuo ka na ng sarili mong pamilya, or else kung meron ka ng family, di happy family kayo, kumpleto. Tapos, related sa inaantay mo eh. May antayin ka eh. May antong inaantay mo. Yung mga next na mangyari sa'yo. May aantayin ka. High priestess. Person. Oh, this is a person. Yung high priestess. Someone intuitive. Or may alam sa spiritual. O marunong sa spiritual battle. Marunong sa spiritual battle. Spiritual battle.
Because in this world, there is a spiritual battle. Ako dati wala akong inani mo dyan. Kung hindi pa ako duman sa mga matinding inatake ng mga iba-ibang alagad ng dilim, kampo ng kadiliman. Hindi ko pa na-experience. Wala ako inani mo dyan. Meron dito, hindi nakikita kasi ng mga tao yung spiritual battle. Kahit pa ang gilat mo mga demonyo, naglalabanan niya sila, guys. Naglalabanan yan. Yung mga entities sa side ng light at sa side ng darkness. Tingnan sa Bible. May hili pa man challenge yung sa side ng darkness. Gaya dun sa Prince of Persia. Gusto niyong patunayan powerful siya. Mas malakas siya kaysa kay Archangel Gabriel. Paborito ko pa naman niya si Archangel Gabriel. Di ba sinali siya si Archangel Gabriel? Nadali yung pag-send ng message si Archangel Gabriel kay basta prophet yun. Alam ko prophet yung nag-aantay ng message ng God, ng sagot ng God sa kanya. Sa mga hilingan niya o prayer niya. Nadali ng 21 days. Kasi naraan pala ni Prince of Persia, ng Prince of Persia yun. Si Archangel Gabriel, kaya pinadala ng God yung leader ng army ng kalangitan, si Archangel Michael, para tulungan si Archangel Gabriel para maihatid niya na doon yung message sa prophet niya, sa prophet ng God. Alam ko prophet ng God yun eh. Nantok na ako. So, let's see. May kapangyarihan ka ba from God? Tingnan natin na. Ay, wala. May kapangyarihan ka ba from Jesus Christ? Ayun, galing kay Jesus Christ, meron ka. Binigyan ka Jesus Christ ng kapangyarihan. Hindi pwedeng umasa ka na sa tulong ng iba. Kailangan mo i-develop yung sarili mo, discover mo yung kapangyarihan mo. Hindi orasyon yan eh. Hindi mga Latin yan ah. Pagaling sa Diyos at pagaling sa God. Basta sa light ka, hindi yan mga orasyon. Mga kapangyarihan yan kagaya ni Moses. Diba may kapangyarihan siya. Kay Prophet Elijah, mga ganong kapangyarihan. Sample na yun, walang orasyon yun. Hindi kailangan mag-orasyon. Walang ritual yun. Ganun ang kapangyarihan galing sa kay Jesus Christ. Galing sa kay Jesus Christ. So, discoverin mo, pag-aralan mo, develop mo sarili mo. Hindi pwede na iasa mo lang sa... Ako nga eh. Ang dami ko pinagdaan ng hirap na matindi, mga attacks eh, para lang madiscoveryhan ko yung kung ano yung mga dapat kong madiscoveryhan eh. Sa sarili ko, mga kaya kong gawin eh. Kung ano mga taglay ko eh. Pero may guidance naman ng angels at God yan. Lalo na yung God, si Jesus Christ. Pero dadaan ka talaga sa basta yung alam mo atakihin ka para discover mo. Pero yung sa akin experience ko, iwan ko lang sa inyo. Basta yun yung sinasabi ko, meron galing kay Jesus Christ sa inyo. So yan, discoverin mo para set free mo yung sarili mo kung sakaling meron iba namang restrict sa'yo, may masok sa buhay mo, di ba? Pero pagdaanan ko din yan, mga ganyan yan. Ni-restrict yung habang panahon ko eh. Hindi, natutunan ko, hindi pwedeng iasa ko lang dun sa God lahat. Kailangan ko din madiscoveryhan ko ano yung kaya ko. With the help of God. Kasi yun din ang purpose nila kung bakit ko pinagdaanan yung path na yun. Yung mga pinagdaanan ko para madiscover ko kung ano yung akin naman. So, ganun ka din dapat. Hindi na asa lang dun sa ano. Kasi ibig sabihin, pagka ganyan, may purpose ang God sa inyo. Si Jesus Christ. May purpose is Jesus Christ kung bakit binigyan ka niya ng kapangyarihan. Gagamitin mo yan para matulungan din yung iba.
at sarili mo. Yan. Diba? So, mayroong ano dito, Knight of Pentacles in reverse. Para hindi na maging mabagal. Yung pagkilos mo, hindi na matingga. Hindi na mabagal yung pag-usog ba ng inyong koneksyon para makabuo na kayo ng pamilya. Malamang yan ay mo pangasawa mo. Anong tungkol dito kay Priestess niya? Empathetic to, caring, loving, affectionate yan siya. Pwede may sakit. Hindi. May pinagdadaanan na transformation. Sa death card. Hindi. Wala ko na mamatay. Hindi yan mamatay. Pumapatay daw. Pumapatay. Pumapatay siya, nandi-destroy siya. Pumapatay sa Priestess. Pumapatay. Pumapatay ng ano yan. Mga tao. Mga tao. Pinapatay ng mga tao. Anong mga tao? Sa mga tao ang pinapatay niya. Ano mga tao yung mga alagad ng dilim na tao pinapatay ng Priestess. Alagad naman kasi ng dilim na mga tao. Gaya ng mga witches, wizard, warlock, even magician, warlocks pala. Mga aswang, pwede aswang din. Kung matsyamba niya aswang, ipatay niya aswang. Pero hindi yun yung saksakin na, hindi yung ano. May kakayanan to kung mga ganyan na. Kasi ganyan ang mission from God eh. May inutos mo ng God. Exodus 22:18, napapatay niya yung mga witches, wizards, warlocks, even magician. Mga alagad ng dilim. Kahit aswang. So, mga alagad ng dilim, pinapapatay ng God yan. Kasi nga, masama nga eh. Hindi lang masama. Alagad nga ng dilim eh. Kaya pinapapatay ng walang mga pwedeng question yun sa gusto ng God. Basta yun ang utos ng God. Kagaya ng mga anghel, kung ang utos ng God, agad silang sumusunod. Lakas ang intuition nito. May mga psychic powers, psychic abilities. Kasi nga, high priestess. May connection to sa mga spirits. O pwedeng sa heavenly realm. O sa mga, pwedeng sa by Jesus Christ, angels. Hindi yan mangkukulam, hindi yan mamabarang. Hindi yan witch si high priestess kasi siya nga ang tagapatay ng mga alagad ng dilim eh. O, diba? Ang mission, umaga yan ang huge mission yung patayin mga witches, mga alagad ng dilim. Mga masasama. Katawan mo, clarified by magician. Siya ang tagapatay. Isa siya. Actually, hindi lang naman isa yun. Tagapatay ng mga alagad ng dilim eh. O mga witches, wizards, warlocks ang pinapatay niya. Di ba yung mga chosen one kung tawagin, akala nyo ay pagtulong lang ang mission naman. Hindi ah. Yung totoong mga chosen one, ang mission naman yan, isa sa mission talaga nila niyan, patayin ang mga alagad ng dilim, kagaya ng mga witches, wizards, warlocks, baswang. Sila ang tagapatay niyan. Yan. Kasi, yan ang utusan ng God eh, sa Biblia eh. Oh. Pero maawain sila, matulungin sila sa mga victim. Kasi pwede nga naman patayin itong mga alagad ng dilim, sige pamiste, sige pang biktima, sige pang halit, diba? Pinapapatay
pinapatay ng God. So, may question pa? Kung may nanood ng alagad ng dilim dito? Bakit pinapatay ng God? Ayaw mo magaya sa mga kung meron mga nanood dito, alagad ng dilim, na witch, wizards, warlocks, magicians. O ayaw mo magaya sa mga pinatay na mga chosen one at ng mga servants of God, pwede ka magbago. Magbago ka para hindi ka mag-target, para magbago ka ng tuluyan. Pero kung matapang ka, mayabang ka, pwede tuloy mo, matsambahan ka din. Matsambahan ka din. Matsambahan ka din ng mga servants of God. Servants of Jesus Christ. As Jesus Christ, pero papatayin Jesus Christ sa mga witches, wizards, warlocks. Ang turingan Jesus Christ ay mga anak ni Satanas yan. Number 1 anak ni Satanas yan. Yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, aswang. Pero may mga aswang man, o may kakilala. Mayroong mga makapagtanggal yan sa kanila, pag-iaswang nila. Makatulong sa kanila, may mga magagamot. If they're willing maliban na kung gusto nila talagang maging aswang. At yung iba ay gustong aswang sila. Proud pa. Proud pa ata. May kapangyarihan doon sila, lumilipad sila paggabi. Kaso malansa yun. Siyempre, kumakain sila ng tao. Hilaw pa. Ganun daw talaga yung mga aswang, malalansa daw yan sila. Malansa ang amoy doon. Kasi kumakain sila ng hilaw, tao, basta ganun. Siyempre, aswang ka. Demonyo na yun. Diba? Clarified by magician. Clarification na naman to. Tagapatay pala siya ng mga alagad ng dilim. Di lang naman siya isay na ganyan ang mission from God. Dami yan. Lahat nga na chosen one Ngayon, yung magkiklaim na chosen one daw sila, natakot na sila pumatay o naawa pa sila sa witch o wizard o warlock na patayin. Ang mga yan, hindi sila tunay na chosen one. Hindi nga sila sumusunod sa rules na napatayin ang mga witches, wizards, warlocks. Naawa pa nga O baka sa umpisa pa lang naawa sila. No? Hindi pa sila biktima. No? Lalo kung may pamilya silang gano'n, magkukulang. Maawa pa sila. Pag pamilya talaga nila, maawa sila Lalo kung witches, wizards, warlocks. Walang chosen one na witches, wizards, warlocks. Na mangkukulam o mambabarang. Wala, guys. Chosen one ni Satanas yung mga yan. Witches, wizards, warlocks. Yun ang katotohanan. No? Hindi nila matanggap yan. Mag-retaliate sila. Pag nasaktan, tinamaan ng ego nila, may egoistic pa naman, mga narcissistic pa naman yan. Pero hindi nila mababago ang katotohanan. Kahit magsinungaling sila, galing naman sila mag-manipulate at magsinungaling at paniwalain ng iba at sarili nila na kasinungalingan nila. Ganyan ang mga evil. Taga-destroy. Itong person na to, si High Priestess, taga-destroy ito ng tagapatay, clarified by the tower. Tagapatayan siya ng mga alagad ng dilim, ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. So, isa yan sa kanyang mission. O mission niya yan. Ganyan siya. Yun ang about sa kanya. And, ano pang tungkol dyan kay priestess na yan? Interesting. Eight of Cups. Tumatalikod siya. Lumalayo. Ganun. Hindi. Tumatalikod, lumalayo sa kanya ang mga witches, wizard, warlock.
lumalayo sa kanya o tumatalikod ang mga witches, wizards, warlocks, o evil magician. Kasi napatay niya eh. Nagpatay kasi yun eh. Yan ang mission niya sa God eh. Hindi yan salbahe. Paano naging salbahe yung mission sa God yan eh. Galing sa God yan eh. Tapos, napakarami na bang pinatay ni High Priestess na alagad ng dilim? Ayan na natin na. Hindi naman napakarami. Marami na ba siyang napatay na alagad ng dilim sa High Priestess? Marami na. Pero hindi napakarami. Marami na. Marami na yan. Tapos, ano pa? Ito clarification na naman to. So, ano yung feeling sa'yo ni High Priestess? Naantay mo siya. Naantay mo ano. Kaya. Ay, para bang nandun yung excitement niya na puntahan ka? Travel papunta sa'yo? I-message ka? O magkaroon ng communication sa inyo? Active siya ba? Active. Or nandun yung excitement niya na may gagawin, mag-take na action. Active siya na mag-overthink sa'yo. Isip siya ng isip sa'yo. Sa'yo, priestess. Aktibo yung isip na kakaisip sa'yo. Kasi gusto ng emotion niya, ng feelings niya, diba? Gusto ng feelings niya na isipin ka niya. Ng isip niya. Kasi masarap sa pakiramdam niya. Hindi. Dahil, ano yung nakaka-recover sa kalungkutan. Nakaka-recover sa kalungkutan pagka iniisip ka niya. Nakaka-recover daw siya sa kalungkutan pag iniisip ka niya. Kaya aktibo siya mag-isip sa'yo. Nag-overthink. Baka nang-spy nga yan sa'yo. Nakakatanggal stress. O nakatanggal ng kalungkutan niya. Siguro malungkot siya ngayon. Tuwing malungkot siya, ikaw ang tinitingnan niya o iniisip niya. Ganon. Aktibo. Kumbaga, nandun yung excitement nito eh. Passionate siya eh. Active siya na. Parang passionate siya. Yung emotion niya na. Excited na mag-isip sa'yo, mag-overthink sa'yo, or talagang driven, active na isipin ka, mag-overthink sa'yo kasi nakaka-recover siya nga naman sa sa kalungkutan pag iniisip ka niya, pag nag-overthink siya sa'yo. Yan. Ano ang naisabihin sa'yo ni High Priestess? Love me, know that you love me. The devil in reverse. Hindi na daw kayo kontrolado ng mga, yun ang control sa inyo. Umaring siya. Hindi na daw siya kontrolado, or pwedeng kayong dalawa. Hindi na kayo kontrolado. Umaring siya. Hindi na siya kontrolado ng like devil or anyone na control sa kanya, like witches. Lahat ng mga ganyan, may mga mission na ganyan, tagapatay ng mga witches. Maka-experience o kung may mga mission from God, maka-experience ng mga atake from witches, then wizards, warlocks na matindi pa nga eh. O from lahat ng evil forces, mga atake dyan, maka-experience ng mga iba't ibang atake. Akala nyo takot mga atake ang evil forces pag may mga mission from God. Yun pa nga ang target nila. At inalaw ng God yun para subukin nila sila, para mas lalo silang maging strong. Ang desire nila na patayin yung mga witches, wizards, warlocks, malagad ng dilim. The more silang ginagalit, the more na natake sila, the more na nagiging strong, nagiging strong yung will na
patayin po sa inyo alagad ng dilim kasi yun naman ang utos ng God eh. Hindi naman masama yan. Pinapapatayan kasi ng ganyan, kutusan ng ganyan. Patayin ang mga alagad ng dilim na yan. Di ba? Kahit wala ka namang kasalanan kasi niyan, mainggit lang yung mga alagad ng dilim. O kaya dahil may mission ka, gusto ka na lang hadlangan. Ganun na yung mga yan. Gusto na hadlangan o pigilan yung mission ng mga tao from God, no? Ang mga atake din sila. Mga kademonyuhan nila. Ang mga sumpa nila, ng mga may witchcraft yan eh. Witchcraft yan. Hindi lang sumpa na bunganga. Kundi may ritual yun sila. May mga, basta mga iba-ibang atake nila yan. Meron pa silang atake na tinatawag na dark psychology. Talagang napaka-determined naman talaga nila. Lahat na lang atake talaga gagawin nila. Pag nainggit sila, oh my gosh. Diba? They're worse. So yan. Ano ang next na mangyari kaya? Tignan natin. The Magician. Makompleto na yung tools mo. Sa yung tools to. Sa yung tools to. Makompleto na yan. Maging klaro na yung judgment mo. At makompleto na yung tools mo. Alam mo kung ano yung tools mo? Ano ba yung mga tools mo na yan? Yung magamit mo na yung mga kapangyarihan mo galing kay Jesus Christ. Hindi pa. Kasi hindi madali eh. Based on my experience, hindi madali. Madami kang pagdaanan. Kung mas madali ako magturo sa inyo, kung pareho kayo ng kakayanan. Pero kung magkaiba, self-discovery na lang. May guide ka na lang manghil ni Jesus Christ kung paano mo gamitin at pangyarihan mo. Kasi hindi naman natin parang kapangyarihan na binibigay ng Diyos. So, yan. Kompleto ng tools mo na. So, kung ano mga kakailanganin mo na makagawa ka na ng miracle, let's see ha. Hindi. Parang tools mo talaga yan ha. Ewan ko kung anong tools mo yan. Dipinsa mo. Hindi. Dapat mong pagdaanan. Baka preparation. Dapat mong pagdaanan. Ayan. So, ito na lamang. For Virgo.